Breaking news mga boss, panalo na po si Alex Ayala sa round of 64 sa Toronto, Canada. Tinalo po niya si Alicia Park. Sa round 1 may score na 6-1, pabor kay Alex Ayala. Sa round 2 pumabor naman kay Alicia Park, 6-4 ang score. Pagdating nga po ng round 3 pumabor na kay Alex Ayala, umiscore ng 6-2. Kaya panalo si Alex Ayala sa kanilang rematch. Matatandaan nung Enero, natalo si Alex Ayala kontra Alicia Park. At ngayon sa WTA 1000, panalo naman si Alex Ayala. Kaya ang susunod na laban ni Ayala mga boss sa round of 32. Abangan natin na i-announce ang susunod na schedule. Marami pang mabibigat na kalaban si Alex Ayala mga boss hanggang makarating na naman sa quarterfinals at finals. Lalo na naging champion na siya sa WTA 500. Kung maging champion pa siya dito sa WTA 1000, ang susunod niyan mga boss Grand Slam na. Kaya mas matitinding player pa ang makaharap ni Alex Ayala mga boss. Sa iba pang balita, Shakur Stevenson nagbigay ng prediksyon sa laban ni Teofimo Lopez at Rolando Romero. Sabi ni Stevenson kahit tinalo niya si Teofimo Lopez, mananalo pa rin daw siya laban kay Rolando Romero. Mas tiwala si Stevenson sa skills at kakayahan ni Lopez. Sinasabi nga po ito ni Shakur Stevenson dahil sabi niya easy fight lang sa kanya si Rolando Romero. Paano magiging easy fight si Romero kung ayaw naman umakyat ni Shakur Stevenson sa 147 pounds? Umayaw nga si Stevenson laban kay Devin Haney dahil pinipilit niya si Haney na bumaba sa 144 pounds. Sabi naman ni Devin Haney dapat 147 para nakataya ang titulo. Kung sa tingin mo mas magaling ka dapat daw umakyat ka sa 147. Sa ngayon inasikaso na po ang laban ni Devin Haney kontra Liam Paro para sa unification ng dalawang titulo. Sa iba pang balita, Cuadro Alas Casimero, posible raw niya makalaban ang number 2 sa WBC ni Bruce Carrington na si Nick Bull. Sa ngayon number 10 si Cuadro Alas sa WBC ni Carrington, habang number 2 naman si Nick Bull. Kung may kasarawang bakbakan ni Casimero at Nick Bull, kailangan daw manalo si Casimero dyan mga boss para maagaw niya ang rankings ni Nick Bull na number 2 para malapit na siya sa world champion na si Bruce Carrington. Pero hanggang ngayon mga boss wala pang update kung super bantam or featherweight laban si Casimero. So kailangan ni Casimero mamili ng timbang kung saan siya lalaban. Dahil kung pipiliin niya pa rin ang super bantam 122 pounds, posibleng mapalaban si Casimero para sa mga bakanteng titulo. Dahil nagbabalak na si Inoue na ibakante ang mga titulo at umakyat na ng featherweight division. Sa iba pang balita, Jaron Ennis, sinabi niya na open din siya lumaban kay Keith Thurman pero unahin daw niya yung mga world champion sa 154 pounds. Kung maagaw niya ang titulo ni Sebastian Fundora at si Josh Kelly, nakanda raw si Jaron Ennis na depensahan ang mga titulo laban kay Keith Thurman. Pero bago nga pumapalaban si Jaron Ennis sa mga world champion, malaki ang posibilidad na makalaban muna niya si Beryl Ortiz. Kaya yan abangan natin na updates mga boss.